Days have passed. And, bukas na ang kasal namin ni Louie. Naglalakad ako ngayon sa hallway ng school, nang bigla kong makasalubong si Louie. Hi Louie. Nakangiting bati ko dito. What? Cold na sagot ni Louie. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. It's none of your business, kaya wag kang magtanong. Cold na sagot ni Louie sa akin. Okay, malungkot na sagot ko sa kanya. Ang saya mo siguro no? Cold na tanong ni Louie sa akin. Why? Tanong ko sa kanya. Alam ko namang masaya ka, dahil bukas na ang kasal. Sagot ni Louie sa akin. Hindi naman sagot ko sa kanya. Maang-maangan pa, but I hope that you didn't forget what did I tell you. Sabi nito at lumapit sa tenga ko. That we will just get married, because of your family's company, kaya wag kang umasa na magugustuhan kita. Mariin na sabi nito sa akin at tiyaka umalis, napayuko at napaluhan na lamang ako sa sinabi niya sa akin. Ayesha, tawag ng isang pamilyar na boses sa akin, kaya agad kong itinaas ang ulo ko para makita kung sino ito. At nakita ko si Mitch na papalapit na sa kinaroroonan ko, kaya agad kong pinunasan ang mga luha ko. Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Mitch. Oo naman, bakit mo naman natanong? Tanong ko sa kanya. Alam kong umiyak ka, kaya wag mo nang itago sa akin. Sagot sa akin ni Mitch. Paano? Tanong ko sa kanya. Nakita ko kayo kanina ni Louie, ano na naman bang sinabi niya sa'yo at umiyak ka? Tanong ni Mitch sa akin. Wala, atol kong sagot sa kanya. Ano nga? Tanong ulit ni Mitch sa akin. Ang sabi niya kasi, wag ko daw kakalimutan na ikakasal lang kami, dahil sa kumpanya ng pamilya ko, kaya wag akong umasa na magugustuhan niya. Mahabang sagot ko at nagsimulang tumulo muli ang aking mga luha. Kahit kailan talaga napakasama ng ugali ng Louie na yun. Galit na sabi ni Mitch. Hayaan mo na, tama naman siya dapat di na ako umasa. Sagot ko. Pero kahit na Ayesha, kailangan niya pa bang paulit-ulitin yun, alam mo na naman yun Galit na sabi ni Mitch. Kasalanan ko din naman, kaya ayos lang, malungkot na sagot ko. Ayesha naman, sabi ni Mitch. Sige na Mitch, malapit na magsimula ang klase, pumasok na lang tayo ng room, sabi ko at pinunasan ang mga luha ko. Okay, sagot ni Mitch at pumasok na kami ng room. Louie, do you take Ayesha for your lawful wife? To have and to hold. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part. Tanong ng pari kay Louie. I do, sagot ni Louie. Ayesha, do you take Louie for your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong naman ng pari sa akin. I do, sagot ko sa pari. May the Lord bless these rings, which you will give to each other as the sign of your love and fidelity. Priest said. Amen. Ayesha, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi ni Louie, at sinuot sa kamay ko ang singsing. Louie, receive this ring. As a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, sabi ko at sinuot kay Louie ang singsing. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Priest said. Pagkatapos ng kasal, ay sa bahay na ibinigay sa amin ng mga magulang ni Louie, nag-celebrate and after ng celebration ay nagsiuwian na din ang mga guest, kaya napagpasyahan kong magpahinga na, dahil napagod din ako sa kasal. Pagpasok ko sa isang kwarto, ay nagulat ako nang makita ko si Louie sa loob. What are you doing here? Gulat na tanong nito sa akin. Sorry, akala kwarto ko, sagot ko kay Louie. Your room is not here, so go out in my room. Sigaw ni Louie sa akin. Okay, lalabas na, sorry ulit. Sabi ko tsaka lumabas sa kwarto niya, at pumasok na sa room ko. Agad akong humiga sa malambot na kama, at dahil sa pagod ay nakatulog kaagad ako. Maaga akong gumising para ipaghanda ng breakfast si Louie.
Pagkatapos ko maghanda, ay sakto namang bumaba na rin si Louie sa kwarto niya. Good morning Louie, breakfast na tayo. Masayang bati ko sa kanya. Ikaw ang nagluto lahat niyan. Cold na tanong sa akin ni Louie. Oo ako nga, nakangiting sabi ko. Hindi na lang ito sumagot, at umupo na lang para kumain. Habang kumakain siya, ay tinitingnan ko siya, dahil gusto kong malaman kung nagustuhan niya ba. Masarap ba? Tanong ko sa kanya. Maalat cold na sagot ni Louie sa akin. Ha? Takang tanong ko, kaya agad kong tinikman ang luto ko. Hindi naman ang sarap kaya ng luto ko, sabi ko sa kanya. Tapos na akong kumain, kaya papasok na ako, sagot nito. Ha, papasok ka na, pero isang subo pa lang ang nakakain mo. Sa school na lang ako kakain. Cold na sabi ni Louie. Teka sabay na tayo pumasok, sabi ko sa kanya. Wag na, may sarili ka namang kotse, yun na lang ang gamitin mo, cold na sabi ni Louie. Pero, di ko na natapos ang sasabihin ko, dahil umalis na siya, kaya niligpit ko na lang ang mga pinagkainan namin, at tiyak ka pumasok ng school. Louie POV. Kasama ko ngayon si Sheena, pero mula kanina hindi pa rin siya nagsasalita, kaya naisipan kong tanungin na siya. Hey babe, what's wrong? Tanong ko pero hindi niya ako sinagot. Did I do something wrong? Tanong ko ulit sa kanya. No, there's nothing. Inis na sagot niya. Then, why you doesn't talk to me? Tanong ko sa kanya. I'm just annoyed, why did you marry that woman? Inis na sabi niya. I already explained it to you, it's just an arranged marriage, sabi ko at niyakap siya. Just wait. Sa oras na makabango na ang company ng pamilya niya, makikipag-divorce agad ako. Bulong ko sa kanya at mas lalo pa siyang niyakap. Okay, make sure na gagawin mo yan, sagot niya sa akin. Ayesha POV. Ano kamusta kayo ni Louie? Tanong sa akin ni Mitch. Okay naman, sagot ko sa kanya. Talaga? Tanong ulit ni Mitch sa akin. Oo, kaso mukhang di ata niya nagustuhan ang luto ko kanina. Malungkot na sabi ko. Bakit naman? Tanong ni Mitch. Ang sabi niya maalat daw, pero nung tinikman ko naman, hindi naman maalat, ang sarap nga ng luto ko eh. Sagot ko sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Sabi ni Mitch. Ano naman? Tanong ko sa kanya. Sadyang ayaw niya lang talagang kumain ng luto mo, sabi ni Mitch sa akin. Ganon, pero bakit? Tanong ko. Di ko alam, sagot naman ni Mitch. Maya-maya pa ay nilingon ko ang ulo ko, at hindi sinasadyang nahadyap ng dalawa kong mata ang 2 taong magkayakap, napatitig na lamang ako sa kanila, at nakaramdam ng kirot sa puso ko. Anong tinitignan mo? Tanong sa akin ni Mitch, pero hindi ko na lang ito sinagot, at patuloy lang na nakatingin sa dalawa. Teka si Louie at Sheena yun sabi ni Mitch. Alam mo mas mabuti pang umalis na lang tayo, hindi yung nakatingin ka lang sa kanila, mas lalo ka lang masasaktan sa ginagawa mo. Sabi ni Mitch at hinhila ako papaalis. Pagkatapos ng klase ay agad akong umuwi, at pinagluto si Louie ng hapunan. Ilang oras na akong naghihintay kay Louie, lumamig na lang ang pagkain, pero di pa rin siya umuwi. Nagugutom na rin ako, pero gusto ko siyang makasabay kumain, kaya hinintay ko pa rin siya. Ilang saglit pa ay dumating na siya, kaya sinalubong ko siya agad. Hi Louie, tara dinner na tayo. Masayang sabi ko sa kanya. Ayaw kong kumain, ikaw na lang. Sagot ni Louie sa akin na ikinagulat ko. Ha, pero matagal akong naghintay sa'yo, para lang makasabay ka kumain, sabi ko sa kanya. Bakit may sinabi ba akong hintayin mo ako, ikaw ang may gusto niyan, kaya di ko na yun kasalanan. Sagot ni Louie sa akin. At isa pa busog ako, dahil kumain ako sa bahay nila Sheena. Dagdag pa niya at tiyak ka umalis. Napaluhan na lang ako, dahil sa mga sinabi niya, di ko akalaing hinintay ko siya para lang makasabay siyang kumain, tapos malalaman kung kumain na pala siya sa bahay nila Sheena. Pinunasan ko na lang ang mga luha ko, at umupo at kumain mag-isa. Ilang buwan na din ang lumipas simula nang ikasal kami ni Louie, pero hanggang ngayon ay ganun pa rin siya sa akin. Good morning Louie, breakfast na tayo. Masayang bungad ko sa kanya pagkababa niya, pero hindi niya ako pinansin at diretsyong umalis ng bahay.
Ano pa bang inexpect ko, ilang buwan na ang lumipas nang ikasal kami, pero hindi pa rin ba ako sanay na ganyan siya palagi, ginagawa ko lang tanga ang sarili ko. Sabi ko sa isip ko at umupo na lang para kumain na lang, at pagkatapos ay pumasok ng school. Nasa kantin kami ngayon ni Mitch at kumakain. O ano na namang problema mo? Tanong ni Mitch sa akin. Wala, ganun pa rin naman ang sagot ko sa kanya. Hay nako, sabi niya sabay subo ng pagkain niya. Nga pala naalala ko, bukas na ang birthday ni Louie. Sabi ko sa kanya. Then, anong balak mo? Tanong ni Mitch sa akin. Ang balak ko sana, ipag-bake na lang siya ng cake, sagot ko sa kanya. Sure ka bang kakainin din niya ang binake mong cake, luto mo nga ayaw niyang kainin, cake pa kaya? Sabi ni Mitch na ikinalungkot ko. Tama ka, pero susubukan ko pa rin, malay mo naman diba, sagot ko sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo, sabi ni Mitch sa akin. Pagkatapos ng klase, ay sinamahan muna ako ni Mitch mamili ng ingredients sa paggawa ng cake, may mga binili rin siyang gamit para sa kanya, at dahil gabi na rin ay naisipan naming kumain na lang sa labas bago umuwi. Pagka-uwi ko ng bahay ay, nakauwi na rin si Louie. San ka galing? Cold na tanong ni Louie sa akin. May binili lang sa labas. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tapos na, sagot niya sabay pasok sa kwarto niya. Pumunta na lang ako ng kusina, para simulan na ang pagbibake ng cake. Anong oras na din nang matapos akong mag-bake, kaya umakyat na agad ako sa kwarto ko pagkatapos. Bukas pagpasok ko sa school, ibibigay ko sa kanya yun, sana magustuhan niya. Sabi ko sa sarili ko at tiyakan na tulog. Pagpasok ko sa school ay nakita ko si Louie, kaya naman agad ko siyang nilapitan, para ibigay ang cake na binake ko para sa birthday niya. Hello Louie, masayang bungad ko sa kanya. Ano na naman? Cold na sabi ni Louie. May ibibigay sana ako sa'yo, masayang sabi ko. What? Cold na sagot nito. Happy birthday Louie. Nakangiting bati ko sa kanya, sabay pakita ng binake kong cake. What's that? Cold na tanong nito. Cake gawa ko, alam ko kasing birthday mo ngayon kaya naisipan kong ipag-bake ka ng cake. Masayang sagot ko. Okay, cold na sagot nito, at sabay kuha ang cake na dala ko, kaya naman napangiti ako. Mabuti naman at tinang, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko, nang bigla niyang tinapon sa mukha ko ang cake na gawa ko. Why you? Naputol na naman ang sasabihin ko, nang bigla siyang magsalita. Do you think natatanggapin ko yan? Sorry, but I don't need a trash like that. Sigaw na sabi nito. Pero pinaghirapan kong i-bake ang cake na yan para sa'yo. Papaluhang sabi ko kay Louie. Wala akong pakialam kung pinaghirapan mo ang cake na yan. Sigaw sa akin nito. Kahit kailan ba hindi mo maa-appreciate lahat ng ginagawa ko? Tanong ko kay Louie. Oo, dahil lahat ng ginagawa mo hindi ko gusto. Sigaw sa akin nito. Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuluhang tanong ko kay Louie. Ano ang gusto kong gawin mo? Madali lang naman ang gusto ko. Cold na sabi nito. Ano? Curious na tanong ko kay Louie. Ang gusto ko tigilan mo na ako, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Gusto kong mawala ka na sa buhay ko. Pasiga na sabi nito. Yun ang gusto mong gawin ko. Tanong ko kay Louie. Oo, magagawa mo ba? Tanong nito sa akin. Tinitigan ko lang siya at hindi nakaimik agad, kaya agad siyang nagsalita. As what I thought, I know that you can't do. Naputol ang sasabihin niya nang magsalita ako. Fine. Titigilan na kita, hindi mo na makikita ang pagmumukha ko, at mawawala na rin ako sa buhay mo. Total arranged marriage lang rin naman ang nangyari sa atin, kaya mo ko pinakasalan Mahabang sabi ko kay Louie. At isa pa, I'm tired chasing you Louie. Pasiga na sabi ko kay Louie, na ikinagulat niya at lahat ng mga estudyante dito sa school, pagkatapos ay umalis ako ng umiiyak. Habang papalabas ako ng school, ay rinig na rinig ko ang mga sinasabi ng ibang mga estudyante, pero hindi ko na lang ito pinansin, at sumakay na lang sa taxi papauwi. Pagka-uwi ko sa bahay ay agad akong umakyat sa kwarto ko, at nilock ang pinto, hindi na rin ako pumasok at umiyak lang ng umiyak sa kwarto ko, hanggang sa makatulog ako.
Nagising ako nang biglang mag-ring ang phone ko, kaya kinuha ko ang phone ko, at nakita kong si Mom lang pala ang tumawag. Hello Mom, ba't po kayo napatawag? Tanong ko kay Mom. Hello anak, nasan ka na? Nandito na kami sa bahay nila Louie. Sabi ni Mom sa akin, kaya bigla kong naalala na may dinner pala ang family ni Louie. Kasama ang pamilya. Dahil ang gusto ng mommy ni Louie ay sama-sama lang kaming mag-dinner. Mag-celebrate para sa birthday ni Louie. Mom, pwede po bang dinalang ako pumunta dyan? Tanong ko kay Mom. Why? May nangyari ba? Tanong ni Mom. Mom, wala naman po. Sagot ko kay Mom. Kung wala naman pala, pumunta ka na dito, dahil hinihintay ka na ng mga magulang ni Louie. Sabi ni Mom. Okay po, sagot ko kay Mom. Sige, hihintayin ka namin. Sabi ni Mom. Sige po Mom. Sagot ko at tiyaka binaba ang phone. Pupunta ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Naguguluhan ako, di ko alam kung pupunta ba ako, dahil ayaw kong makita si Louie, pero inaasahan ako ni Mom na pupunta, ayaw ko din naman siyang paghintayin, sabi ko sa sarili ko. Sa pag-iisip ko ay bandang huli, ay napagpasyahan kung pumunta na lang. Kaya agad akong nagsuot ng dress, at inayos ang itsura ko. Pagdating ko sa bahay nila Louie, ay ako na lang pala ang hinihintay nila, kaya agad akong lumapit sa kanila. Hi Iha, bakit natagalan ka? Tanong sa akin ng mommy ni Louie. Sorry po, may ginawa pa po kasi ako. Sagot ko sa kanya. It's okay, ang mahalaga nandito ka na. O umupo ka na para makakain na tayo, sabi ng mommy ni Louie. Okay po, sagot ko at umupo na. Kamusta naman kayo ni Louie? Tanong sa akin ng daddy ni Louie, kaya napahinto ako at agad na napatingin kay Louie, kaya tumingin din ito sa akin. Napaka-cold ng tingin niya, kaya agad kong naalala ang mga nangyari kanina. What if makipag-divorce na ako sa kanya, pagod na akong masaktan, at lalo lang akong masasaktan kung magkasama pa kami. Sabi ko sa utak ko. Iha, are you okay? Tanong sa akin ng daddy ni Louie. Yes po, tungkol po pala sa tanong nyo, may gusto po sana akong sabihin sa inyo tungkol sa amin ni Louie. Sabi ko sa kanila. Ano naman yun? Tanong sa akin ng mommy at daddy ni Louie. Oo nga anak, ano yun? Tanong din sa akin nila mom and dad. Ano po kasi, bitin ko sa sinabi ko, at tumingin muna kay Louie, bago magsalita ulit. Gusto ko po sana na mag-divorce na kami ni Louie. Diretsyong sabi ko at agad akong napayuko. What? Why? Sabay-sabay nilang tanong sa akin, kaya napatingin ako kay Louie, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagkain. May dahilan po ako kung bakit gusto kong makipag-divorce, sagot ko sa kanila. Pero paano ang company nyo? Tanong sa akin ng daddy ni Louie. Alam ko pong di pa masyadong nakakabangon ang company namin, pero... Sabi ko at napaluhan ng bigla. It's okay anak, if that's your decision then sige. Sabi sa akin ni Mom. About pala sa company, ayos lang, alam ko namang unti na lang makakabangon na din ang company namin. Sabi ni Dad sa mga magulang ni Louie. Thank you dahil tinulungan nyo kami, pero tingin ko kailangan muna naming intindihin ang desisyon ng anak namin. Dagdag pa ni Dad. Okay, naiintindihan namin kayo, pero wag kayong mag-alala, dahil kahit na divorce na sila, ay tutulungan pa rin namin kayong makabangon ang company nyo, sabi ng daddy ni Louie. Thank you, sagot ni Dad sa kanya. Let's go home anak, sabi sa akin ni Dad, at umuwi na kami sa bahay namin. Aakyat na po ako sa kwarto ko. Sabi ng anak naming si Ayesha, tiyak ka umakyat sa kwarto niya. Han, sa tingin mo anong dahilan ng anak natin, bakit gusto niya makipag-divorce kay Louie? Tanong ko sa asawa kong si Arnaldo. Hindi ko din alam Han, pero sure akong malalim ang dahilan niya. Sagot niya sa akin. Mabuti pa siguro kung kausapin ko na lang siya, sabi ko sa asawa ko. Mabuti pa nga, sagot niya sa akin. Sige, pupuntahan ko muna siya sa kwarto niya, sabi ko sa asawa ko, at pumunta sa kwarto ni Ayesha. Ayesha POV. Umiiyak ako sa kwarto ko, nang biglang may kumatok sa pinto. Ayesha, ang mamuta, buksan mo ang pinto. Rinig kong sabi ni Mom mula sa labas ng kwarto ko, kaya agad kong pinunasan ang mga luha ko, at tumayo para buksan ang pinto. Bakit po Mom?
Tanong ko kay ma'am pagkabukas ko ng pinto. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa akin ni ma'am. Sige po ma'am, sagot ko kay ma'am sabay upo sa kama ko. Anak, magtapat ka nga sa akin. Ano bang dahilan, bakit naisipan mong makipag-divorce? Tanong ni ma'am sa akin. Yun po ba ma'am, ano po kasi? Atal na sagot ko kay ma'am. Anak, huwag ka nang magtago sa akin, anak kita kaya kilala kita. Sabi ni ma'am, kaya wala na akong nagawa, kundi sabihin sa kanya ang dahilan. Pagkatapos kong sabihin kay ma'am ang dahilan, ay umalis na siya, kaya naman naisipan kong matulog na. Nagising ako dahil sa lakas ng alarm ko, kaya naman tumayo na ako, at naligo pagkatapos ay bumaba na. Good morning ma'am, dad. Bungad ko sa kanila mom and dad. Good morning din anak, umupo ka na dito at magbi-breakfast na tayo. Sabi nila mom and dad. Sige po, sagot ko at umupo na. Anak, may gusto pala kaming sabihin ng daddy mo sa'yo. Sabi sa akin ni mom. Ano po yun? Tanong ko sa kanila. Nasabi kasi sa akin ng mom mo ang napag-usapan niyo kagabi, kaya napagpasyahan namin na sa ibang bansa ka na lang pag-aralin. Sabi sa akin ni dad na ikinagulat ko. Pero po dad, atal na sagot ko. Alam kong nagulat ka, pero kung dito ka pa rin mag-aaral sure akong mahihirapan ka lang, dahil lagi mong makikita si Louie. Dagdag pa ni dad. Oo nga naman anak, alam mo namang ayaw naming nakikita kang nasasaktan. Sabi naman ni mom. Nag-isip-isip ako saglit kung ano ang gagawin. Tama sila kung dito pa ako mag-aaral, lagi ko lang makikita si Louie, at isa pa mahihirapan din akong mag-move on. Sige po, pumapayag na po akong mag-aral sa ibang bansa. Sagot ko sa kanila, mabuti naman at pumayag ka. Masayang sabi ni mom. Kung ganun, pagkatapos ng divorce nyo ni Louie tiyak ka na aalis, sabi ni dad. Okay po, sagot ko kay dad.